Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services extended hanggang September 2025. So kung gusto niyo magpa-read, book na kayo. Yung link nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Pa-like, share, subscribe na rin ang ating channel. And comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong free one question, tarot reading. Comment nyo lang dyan yung tanong nyo and pipili tayo ng mga makakuha ng free one question. And also, paalala lang, ang reading na to ay isang general reading. Maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Okay. Gemini, what's up? September 1 to 15, 2025. September 1 to 15, 2025. Okay, so this is the overall energy, challenge, opportunity, blessing. Cool. Okay, energy ng money, career, finances, energy ng love life, and family, bottom of the deck. Then Knight of Cups. This is an offer of love, offer of a new opportunity for you. Okay. Two of Wands energy. Parang iba sa inyo, you are torn between, pwedeng torn between two lovers, no? Pwedeng torn between two situation. Maaring may dalawa kang oportunidad sa trabaho, yung iba abroad, yung iba dito. So, hindi ka makapili kung alin. But yung iba sa inyo, mas pipiliin nyo kung saan yung mas magandang oportunidad para sa inyo. Kaya lang, may mga sacrifices na kailangan gawin. The Emperor and the Devil. Kinda heavy yung energies ninyo ngayon, Gemini. Anong nangyayari? Para dun sa mga Gemini ngayon na may pinagdadaanan, kapit lang, okay? Kasi meron mang kayong challenges ngayon. Everything will be alright. Okay? Ganun yun eh. Normal naman na merong nagiging challenge sa buhay natin. You just have to go through with it. Siyempre, hindi ito magre-resonate sa lahat. Pero like I said, yung mga Gemini dyan na may pinagdadaanan, sabi nga there's a rainbow always after the rain. Some of you are crying. Some of you are having or experiencing sadness talaga. Pero, ang blessing nyo kasi is the Five of Cups, which is kung meron ka mang nararamdamang kalungkutan or going through something, feeling mo you're alone, you're not. Kasi maaari nga sa ngayon, no, merong ang focus mo is kung ano yung nawala sa'yo, ano yung mga nilet go mo. Pero meron dito kasi hindi mo nakikita na ibang opportunity, nakatalikod ka kasi dyan. So, it's time to get up and look for those other opportunities. Sasabihin na iba, easier said than done. Ayun na nga. Sabi nga choose your hard. Pumili ka ng hard mo. Hard dahil mahirap ang buhay mo, o hard dahil you are exerting a lot of effort para sa pangarap mo. 'Di ba? Choose your hard. Kasi yung iba sa inyo, maaaring may mga unhealthy habits kayo na you need to let go of. Na kailangan, you have to be in full control of yourself. Kasi yan talaga makokontrol mo, sarili mo. Anything na hindi mo kayang kontrolin, you have to let that go. Or surrender. You know, with the Seven of Pentacles and the Ten of Pentacles, kung magiging patient ka sa buhay mo, sa sarili mo, sa mga nangyayari sa'yo, you will gain something from this. Tagalog ng gain, may makukuha ka, no? Meron kang magandang resulta dito sa pinaghirapan mo. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, pagpatuloy mo lang yung may mga kabuluhan na ginagawa mo, and eventually, you will reap the rewards. Aanihin mo rin yung rewards niyan, 'di ba? You have the Three of Pentacles.
This is building something big, something great, especially in your career, in your finances, in your business, kung may business ka. Yes, with the Queen of Cups, kumbaga yung love mo para sa ginagawa mo, yun yung magiging sukatan kung gaano kalaki yung pwede mong maging success sa buhay, especially in your career, finances. Tingnan mo, may nagka-crumble kasi dito eh. The Tower, this is your energy. Feeling mo gumuho na ang mundo. Feeling mo gumuho na ang mga pangarap mo. But maaring binibigyan ka ng bagong direction, no? Page of Cups, there's a new direction, there's a new inspiration. Bagong pangarap para sa'yo. Na nasa imagination mo pa lang. And you have to make it happen. Kasi kaya mo ngang isipin eh. 'Di ba? Parang, ano ba yun yung kasabihan? What your mind can conceive, your body can achieve. Parang ganun. O, 'di ba? Kung ano yung kaya mong isipin, kaya mo rin yung gawin. With the world, this is your challenge eh. Maari kasing meron kang hindi kayang i-let go, or parang you are afraid of ending something. Parang pinanghahawakan mo pa rin, but alam mo na hindi na to solid, or hindi na to matibay or matatag. Pero you're still holding on to it. Pero ang totoo is, it's time to let that go and be open to change. The world is also about ending a cycle of your life and starting a new chapter. So, sa yung money, career, finances, the Page of Swords, this is about learning. This is not just learning, but also pagiging curious, no? Ano pa ba yung pwede mong i-explore? Ano pa ba yung pwede mong gawin? Maari kasing may interest ka ngayon, it's all in your mind. Nasa isip mo lang, you're not taking action. And with the Strength card for your love life and family, some of you maaring may pinagdaanan recently related sa family members. Can be anything, no, na parang devastating or nakakalungkot. But you have the strength that you need. Meron kang sapat na lakas para ma-overcome yun. 'Di ba? Sabi nga, kapag daw magdadasal tayo, hindi tayo hingi talaga ng, oy, gusto ko to Lord, gusto ko gantong ma-achieve ko to, ganyan. Kumbaga, we ask for strength pagdating sa challenges natin. Kasi, yung challenges, normal na yun. Lagi na yung kasama sa buhay natin, because we are here to learn, to experience life. 'Di ba? So, ang importante is you have the strength that you need. Imagine yung mga pinagdaanan nyo in the past. 'Di ba? And you're still here. Na parang nung time na yon, feeling mo, ay, hindi ko na to kaya, ayoko na. Pero, tinan mo naman, hanggang ngayon, you are standing still pa rin. 'Di ba? You remain standing. There's nothing wrong. Kumbaga, walang mali na ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nagmumukmok, pero, hindi laging ganon. Huwag mong hayaan na nandun ka sa stage na yon. Nandun ka sa sitwasyon na yon. Kailangan mong tumayo at ipaglaban ang iyong sarili, mga pangarap mo sa buhay, mga gusto mo pang mangyari sa buhay mo. Oh my God. O, diba? Kinilabutan ako. May success. O, sumakses. Diba? Tapos kung makikita mo siya, marami siyang daladalahin sa buhay niya. Kumbaga talagang nagtrabaho siya, pero kapalit nun success. 'Di ba? Pwede bang maging successful na nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa, 'di ba? Kahit pa paano meron dapat gagawin. O yan, may energy. You will have the energy that you need to accomplish yung mga pangarap mo, yung mga goals mo. 'Di ba? Minsan gusto naman talaga natin magtrabaho eh. Gusto nating maging productive. Kaya lang may times na wala tayong energy. At meron tayong energy gap. Na yung iba kumakapit na lang sa kape. Kumakapit na lang sa energy drink. 'Di ba? But ito ay totoong energy.
coming from within you. And this energy, hindi lang to yung physical energy, but also yung drive, yung iyong intensity, yung iyong passion. Diba? Ang ganda. Peace. Alam nyo, isa rin sa nakakatulong, no, na kapag masyado ng marami nangyayari, nakaka-overwhelm na, na-overstimulate ka na, find time for peace. Mag-disconnect ka muna sa social media, huwag ka munang makipag-usap kahit kanino. Focus on yourself and reassess your situation. What do you really want? Tanggalin mo muna yung ingay sa paligid mo because definitely you will find peace. At kapag meron ka ng peace of mind, yung downloads mo, yung mga magagandang information na kailangan mong malaman, matuklasan, dadaloy yan sa'yo. Diba? Let's see what else. Gemini. May kailangan kang i-organize, Gemini. You have the moon in Virgo in the 6th house. Maaring makakatulong sa inyo kung kayo medyo nasa-stress. Humanap kayo ng libangan na kung saan mas mariregulate yung nervous system ninyo. And kung marami kayong kailangan gawin, i-manage yung oras ninyo. 'Di ba? Iwasan niyo yung takasan yung kailangan yung gawin. Kasi yung iba, pag na-overwhelm na sa kailangan yung gawin, tinatakasan Para, alam mo na, syempre nakaka-overwhelm. Ayan, gusto mong magkaroon ng ng kaayusan, kunyari. So, ang gagawin mo, magsi-cellphone ka or may iba kang gagawin na hindi productive. Kasi gusto mong takasan. Pero, after mong gawin yun, pagsi-cellphone, andun pa rin yung problema, andun pa rin yung kailangan mong solusyonan. Pero kung ginawa mo na siya, paunti-unti, edi tapos na. Diba? Uy, merong tayong picture na Teka lang. Takpan natin to kasi baka tayo ay ma-community guidelines na naman. Ang weird. Okay. So, seduction. Seduction, ang nakalagay dito is Jupiter in Pisces in the 12th house. Jupiter is the planet of exploration, good luck, expansion. And Pisces is about imagination. Alam nyo, marami kayong mga iba pang kayang gawin. Like, you can imagine yung mga ideas na yan na you can make it happen if you are willing to do the work. Kasi 6th house is about work. And moon is your emotions. So, bantayan mo yung emotion mo. Kapag alam mo na parang masaya ka, hype up ka, then do something productive. Para mas marami kang magawa. O, diba? Ito yung sabi ko sa inyo, organize. Mercury in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career. Not just your career, but also your reputation. So, maaring meron kang ayusin sa trabaho mo, career mo, or business mo that you need to talk to other people or meron kang kailangang i-research para masaayos yung takbo ng trabaho mo, business mo. May kailangan kang pag-aralan. Let go of convention and follow your own unique path. Let go mo na yung mga bagay na ginagawa mo kasi sinusunod mo kasi akala mo yun yung dapat, pero kanya-kanya kasi tayo ng style. At yung pagiging unique mo, yung sarili mong style, ayan yung trademark mo. Ayan yung magdadala sa'yo sa success. A new creative venture is on the horizon. See it as a positive change. Yes. May bago kang creative venture. Yan ay magbibigay sa'yo ng positibong pagbabago. Ayan. So, yeah, that is something that kailangan mo ring i-explore at subukan. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.